nagluluksa po ang industriya at kami dito po sa Fast Talk at ako'y personal na nakikiramay po sa pamilya at sa mga loved ones ng ating kaibigang Manay Ethel Ramos, who was considered to be the Dean of Filipino entertainment writers. Each one of us has a story about Manay Ethel. And I have very good memories about Manay Ethel. And she will always have my love, and I will always remember her with fondness and love. Marami kaming natutunan kay Manay Ethel. Do we give them some of the details? Siya'y ang kanyang mga labi ay nasa Funeraria Nacional, and she will be cremated on September 14. And para lamang sa mga, lalo naman sa mga bata, ilan sa mga talents, because she was not just a writer. She was also, a publicist, and she was a manager. Ilan lamang sa kanyang mga na-manage ay sila Agamulak, Angel Locsin. So, sa pamilya po ni Manay Ethel, kami nakikiramay. Maraming salamat po. Samantala, nagsampa po ng 2 million peso civil complaint ang GMA News anchor at TV host na si Atom Arroyo laban sa dating Communications Undersecretary na si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis kaugnay sa red tagging issue. Hinayin ni Atom ang reklamo kaninang umaga sa Office of the Prosecutor sa Quezon City. Ayon kay Atom, walang basehan, kasinungalingan at paninirang pure, lahat yan in quotes, ang walang tigil na pag-uugnay ni Badoy at Celis kay Atom at kanyang pamilya sa CPP-NPA sa kanilang programa sa telebisyon at social media. Nagpasya si Atom na magsampa ng kaso para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Para kay Atom, bahagi ang pag-ataking ito sa mas malawak na panggigipit at panunupil sa malayang pamamahayag. Maraming salamat po.